Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5A, nakapagpapahayag ng mga realisasyon o insight mula sa pagninilay sa mga isyu ng bayan. Bago tayo magtungo sa ating aralin at gawain, balikan muna natin ang kahulugan ng pagninilay o reflection. Ang pagninilay ay hindi simpleng pag-iisip lang. Ito ay isang malalim na proseso kung saan pinag-aaralan natin ang isang issue, karanasan o paniniwala upang mas maunawaan ito at ang epekto nito sa ating buhay. Habang tayo ay nagninilay, sinusuri natin ang ating sarili. Saan tayo tumatayo pagdating sa isyong ito? Ano ang ating pananaw? Ano ang epekto nito sa ating kamalayan at pangunawa sa mundo? At ang pagninilay ay isang mahalagang kasangkapan upang maging mas mulat tayo sa ating papel sa lipunan. Hindi lang tayo basta nanonood ng balita o nagbabasa ng social media. Tayo ay tunay na nakikiramay, nakikilahok, at nag-iisip kung paano tayo makakatulong. Paano nga ba isinasagawa ang pagninilay? Narito ang maaaring maging hakbang. Maghanap ng tahimik na lugar. Mahalaga ang isang tahimik na lugar. Ang pagninilay ay nangangailangan ng focus. Kapag tahimik ang paligid, mas nagiging malinaw ang ating mga iniisip at nararamdaman. Suriin ang issue. Kapag tayo ay nagninilay, dapat nating suriin ang issue ng mas malalim. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ito isang mahalagang usapin? Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang ating pag-unawa. Tingnan ang iba't ibang pananaw. Hindi natin dapat tingnan ang isang issue mula sa iisang anggulo lamang. Ang bawat tao ay may iba't ibang karanasan at opinyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang pananaw, mas nagiging bukas ang ating isipan. Iugnay ang sariling paniniwala at espiritualidad. Ang espiritualidad ay may malaking papel sa ating pagninilay. Paano natin maiugnay ang isyong ito sa ating pananampalataya o paniniwala? Ano ang itinuturo nito sa atin bilang mabuting tao? At magsuri ng solusyon at kumilos. Hindi nagtatapos ang pagninilay sa pag-unawa lamang. Dapat nating itanong, ano ang magagawa ko? Paano ako makakatulong sa maliit man o malaking paraan? Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa at bilang mga mamamayan, mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang masuri kung paano tayo makakatulong. Pag-usapan natin ang 7 pangunahing suliranin ng Pilipinas at ang kanilang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang kahirapan. Maraming pamilya ang hindi nakakakain ng sapat sa isang araw at may mga bata na hindi na ipapadala sa paaralan dahil sa kakulangan ng pera. Dagdag pa rito, maraming Pilipino ang walang maayos na trabaho o napipilitang mangibang bansa upang mabuhay. Halimbawa ang maraming pamilya sa Tondo na nakatira sa barong-barong at umaasa lamang sa pangangalakal ng basura upang kumita ng kaunti. Ang mga magulang ay nagtatrabaho bilang mga informal worker, ngunit hindi sapat ang kanilang kita upang maitaguyod ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Ang ganitong sitwasyon ay patunay na ang kahirapan ay patuloy na pumipigil sa pag-unlad ng maraming Pilipino. Ang katiwalian o korupsyon ay matagal ng suliranin ng ating gobyerno. Sa halip na mapunta sa serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon at kalusugan, ang pera ng bayan ay napupunta sa bulsa ng ilang opisyal na ginagamit ito para sa kanilang sariling interes. Halimbawa noong 2021, lumabas ang issue ng overpriced na medical supplies na binili ng gobyerno sa panahon ng pandemya. Ang perang dapat sana'y nagamit para sa maraming bakuna at libreng testing ay napunta sa mga kumpanyang may koneksyon sa ilang opisyal. Sa ganitong paraan, ang mga Pilipino mismo ang nagdurusa dahil sa corruption. Ang kalikasan ay patuloy na nasisira dahil sa iligal na pagpuputol ng puno, polusyon at kapabayaan ng tao. Dahil dito, lumalakas ang epekto ng climate change, nagiging madalas ang pagbaha at lumalala ang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Noong 2020, tinamaan ng sunod-sunod na bagyo ang Pilipinas, kabilang ang bagyong Ulysses, na nagdulot ng matinding pagbaha sa Marikina at Cagayan. Maraming bahay ang lumubog sa baha dahil sa baradong kanal at kawalan ng puno sa kabundukan na sana'y pipigil sa rumaragasang tubig. Patunay ito na ang kapabayaan sa kalikasan ay may direktang epekto sa ating pamumuhay. Bagamat maraming kabataan ang nais mag-aral,
Marami sa kanila ang hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad. May kakulangan sa pasilidad, guro, at dekalidad na edukasyon, lalo na sa malalayong probinsya. Sa ilang liblib na lugar sa Mindanao, may mga estudyante na kailangan lumakad ng 2 oras upang makarating sa eskwelahan. May mga paaralan ding walang sapat na libro at kagamitan, kaya hirap ang mga guro na ituro ang tamang aralin. Dahil dito, maraming kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at nagiging biktima ng child labor. Ang kawalan ng hustisya ay isa sa mga seryosong suliranin ng ating bansa. May mga taong hindi nabibigyan ng tamang proteksyon ng batas at may mga kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nasa posisyon. Halimbawa, maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala sa ating bansa. May mga kabataan at mahihirap na nadadamay sa war on drugs kahit wala silang kinalaman dito. May mga pamilya na nawawalan ng mahal sa buhay nang hindi nabibigyan ng tamang paglilitis o hustisya. Sa panahon ng social media, napakadaling kumalat ng maling impormasyon o fake news. Maraming tao ang hindi nagve-verify ng balitang kanilang nababasa, kaya nagkakaroon ng maling pananaw at desisyon sa lipunan. Sa panahon ng eleksyon, maraming kandidato ang nagiging biktima ng fake news at may ilan ding gumagamit nito upang linlangin ang mga botante. Halimbawa, noong 2022, kumalat ang maling impormasyon tungkol sa isang kandidato na di umano'y may malalang sakit kahit wala itong basihan. Ang ganitong fake news ay maaaring makaapekto sa desisyon ng mga mamamayan. Bukod sa pisikal na kalusugan, may lumalalang problema sa mental health sa bansa. Maraming Pilipino ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta para sa kanilang kalagayan. Ayon sa isang pag-aaral, tumaas ang bilang ng mga nagpapakamatay sa Pilipinas noong pandemya dahil sa depression, kawalan ng trabaho at isolation. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa mental health at may stigma sa mga taong may depression o anxiety. Kailangan nating palakasin ang suporta sa kalusugan ng isip, lalo na sa mga kabataan. Sa lahat ng mga isyong ito, bilang mga mamamayan, paano tayo dapat tumugon? Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagninilay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano natin maaaring pagnilayan ang mga isyong ito upang maging bahagi ng ating espiritualidad at responsibilidad sa bayan. Sa pagninilay ng mga isyu ng bayan, mahalagang isaalang-alang ang papel ng espiritualidad. Hindi lamang ito tungkol sa relihiyon, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa ating koneksyon sa kapwa at sa lipunan. Narito ang ilang dahilan kung paano ito nakakatulong sa ating pagninilay at pagharap sa mga suliranin ng bayan. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng awa, katarungan at karunungan sa pagharap sa mga suliranin. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa atin na maging maawain sa ating kapwa, maging makatarungan sa ating mga pasya, at gamitin ang karunungan sa pagtugon sa mga isyu ng bayan. Hindi lang ito tungkol sa pananalangin, kundi sa aktibong paggawa ng mabuti para sa iba. Halimbawa, sa isyu ng kahirapan, maaaring piliin nating husgahan ng mga mahihirap at sabihing tamad sila. O maaari tayong gumamit ng awa at katarungan upang unawain ang tunay na dahilan ng kanilang kalagayan. Ang espiritualidad ang nagtuturo sa atin na hindi sapat ang basta-bastang panghuhusga. Dapat tayong kumilos upang makatulong. Nakakatulong ang espiritualidad upang hanapin ang kahulugan at layunin sa pagtugon sa mga isyu ng bayan. Kapag napapalibutan tayo ng mga problema sa lipunan, madali tayong panghinaan ng loob at isipin na wala tayong magagawa. Ngunit sa pamamagitan ng espiritualidad, natutulungan tayong maghanap ng kahulugan at direksyon sa ating pagtugon sa mga suliraning ito. Halimbawa, may isang kabataan na nakakakita ng korupsyon sa kanyang komunidad. Sa halip na mawala ng pag-asa, maaari niyang pagnilayan ang kanyang tungkulin bilang isang mamamayan at maghanap ng paraan upang makatulong, gaya ng pagiging mapanuri sa pagboto o pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Ang mga pagpapahalagang moral at etikal na nakaugat sa espiritualidad ay nagbibigay inspirasyon para sa mabuting pagkilos. Maraming isyong nangangailangan ng tamang moralidad at etika sa pagharap. Ang espiritualidad ang gumagabay sa atin upang piliin ang mabuti sa halip na sumabay sa maling sistema.
Ito ang nagpapalakas ng ating loob na ipaglaban ang tama kahit mahirap. Halimbawa, sa isyu ng fake news, maraming taong madaling maniwala o magbahagi ng maling impormasyon. Ngunit kung may matibay tayong pagpapahalaga sa katotohanan, pipiliin nating maging responsable sa ating mga ibinabahagi. Ang tamang moralidad at etika ay magtutulak sa atin na itama ang mali kahit hindi ito madali. Sa kabuuan, ang espiritualidad ay isang mahalagang gabay sa ating pagninilay at pagkilos bilang mamamayan. Hindi sapat ang basta pagkilala sa mga issue. Dapat itong samahan ng malalim na pag-unawa, tamang prinsipyo, at konkretong aksyon upang makatulong sa pagbabago ng ating bayan. Ngayon, gusto kong pag-isipan ninyo ang isyong panlipunan na mahalaga sa inyo. Isulat ang inyong sagot sa mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang isyong ito sa akin? Paano nito naaapektuhan ang aking buhay at komunidad? Ano ang magagawa ko kahit sa simpleng paraan upang makatulong sa pagbabago? Ang pagninilay ay isang mahalagang paraan upang maging responsableng mamamayan. Ngunit tandaan natin, hindi sapat ang pag-iisip lamang. Dapat nating isabuhay ang ating mga natutuhan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating bayan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng awa, katarungan at karunungan sa pagharap sa mga suliranin ng bayan. 2. Ang espiritualidad ay walang kinalaman sa paghahanap ng kahulugan at layunin sa pagtugon sa mga isyu ng lipunan. 3. Ang moralidad at etikal na pagpapahalaga mula sa espiritualidad ay maaaring maging inspirasyon sa paggawa ng mabuti. 4. Ang pagiging espiritual ay nangangahulugan lamang ng pananalangin at hindi kasama ang paggawa ng mabuti sa kapwa. At 5. Mahalagang gamitin ang espiritualidad bilang gabay sa pagninilay at pagkilos para sa ikabubuti ng lipunan. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5B, napatutunayan na ang pagninilay sa mga isyu ng bayan bilang bahagi ng spiritualidad ay kailangan upang mabigyan ng wastong kahulugan ang mga pangyayari sa paligid na magiging batayan ng kanyang pagpapasya at pakikisangkot ayon sa sariling kakayahan. Bago natin talakayin kung paano tayo makakapagnilay sa mga isyu ng bayan, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Narito ang 7 malalaking issue na may epekto sa ating lipunan. Matinding kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Maraming Pilipino ang patuloy na nahihirapan sa kakulangan ng trabaho, mababang kita, at kakulangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at tirahan. Katiwalian sa pamahalaan. Ang maling paggamit ng pondo ng bayan, katiwalian at hindi tamang pamamahala ay patuloy na nagiging hadlang sa pag-unlad ng bansa. Pagkasira ng kalikasan. Dahil sa kapabayaan ng tao, ang ilegal na pagputol ng puno, polusyon, at hindi responsableng pagmimina ay nagdudulot ng matinding epekto sa ating kalikasan at klima. Krisis sa edukasyon. Maraming paaralan ang may kakulangan sa guro, pasilidad at kagamitan, kaya nahihirapan ang maraming kabataan na makakuha ng dekalidad na edukasyon. Karahasan at krimen. Marami pa ring kaso ng pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng hustisya sa ating lipunan, lalo na sa mahihirap at mahihinang sektor. Paglaganap ng maling impormasyon at fake news. Sa panahon ng social media, madaling kumalat ang maling impormasyon na maaaring makaimpluwensya sa pananaw at kilos ng mga tao. At pagkakasakit. Maraming Pilipino, lalo na ang kabataan, ang nakakaranas ng matinding stress, anxiety at depression, ngunit hindi sapat ang mental health services sa bansa. Ang mga isyong ito ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Kaya mahalagang pagnilayan natin kung paano tayo maaaring maging bahagi ng solusyon sa ating sariling paraan. Sa pagharap sa mga isyu ng ating bayan, madalas tayo nakakakita ng impormasyon, balita o opinyon mula sa iba't ibang sources, social media, TV, radyo, at maging sa mga usapan sa ating paligid. Ngunit paano natin masisigurong tama ang ating pagpapasya bago magkomento, kumilos o makisangkot?
Isa sa mga maaaring gamitin nating gabay ay ang tatlong salaan o three sieves ni Socrates, ang katotohanan, kabutihan, at kapakinabangan. Ang konsepto ng tatlong salaan ay nagmula sa isang tanyag na pilosopo ng sinaunang Greece na si Socrates. Kilala siya sa paggamit ng Socratic method, isang paraan ng pagtatanong upang suriin ang katotohanan at maunawaan ang isang idea ng mas malalim bago magbigay ng impormasyon. Isang araw, may isang lalaking lumapit kay Socrates at nagsabi, "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa kaibigan mo na..." Teka, pagpigil ni Socrates. Tungkol sa kwentong sasabihin mo, naipadaan mo ba ito sa tatlong sieves? Hindi pamilyar ang lalaki sa tatlong sieves o salaan, kaya nagpatuloy si Socrates. Ang una ay ang sieve ng katotohanan. Sigurado ka bang totoo ang sasabihin mo sa akin? Sa totoo lang, sabi ng lalaki, hindi, narinig ko lang ito. Paano naman ang sieve ng kabutihan? Sasabihin mo ba sa akin ang isang mabuti o positibong bagay tungkol sa taong ito? Umiling ang lalaki. Ngayon, ano naman ang tungkol sa huling sieve? Kailangan bang sabihin mo sa akin ang bagay na ikinagagalak mong sabihin? Nang yumuko ang lalaki sa hiya, ngumiti si Socrates at sinabi, "Kung ang kwentong sasabihin mo sa akin ay hindi totoo, mabuti o kailangan, kalimutan mo na lang ito at wag mo na akong abalahin." Mula sa kwentong ito, natutuhan natin na bago tayo magsalita o magbahagi ng impormasyon, dapat nating pag-isipan kung ito ay totoo, mabuti, at may silbi. Sa ganitong paraan, naiiwasan natin ang pagkalat ng maling impormasyon at natutulungan natin ang ating sarili at ang iba na maging mas maingat sa mga bagay na ating sinasabi at pinaniniwalaan. Sa paggamit ng tatlong salaan ni Socrates, natututo tayong maging mapanuri sa ating mga salita at kilos. Nakakatulong ito sa ating espiritualidad at responsableng pakikilahok sa mga isyu ng bayan. Ngayong alam na natin ang tatlong salaan ni Socrates, subukan nating gamitin ito sa pagsusuri ng mga pangunahing isyu ng ating bayan. Sa ganitong paraan, matutulungan tayo nito na magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga isyu at makagawa ng responsableng desisyon sa ating pakikisangkot. Kahirapan. Narinig mo sa social media na ang kahirapan sa Pilipinas ay dahil lamang sa katamaran ng mga tao. Paano natin ito kakaharapin gamit ang three sieves? Katotohanan. Totoo ba ito? May ebidensya ba na lahat ng mahihirap ay tamad? Kabutihan. Kung ipagpapalagay nating totoo ito, nakatutulong ba ito sa mas malalim na pangunawa sa issue? Kapakinabangan. Ang impormasyong ito ba ay may saysay upang mas maunawaan natin ang tunay na ugat ng kahirapan? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Sa halip na basta paniwalaan ito, pag-aralan ang tunay na sanhi ng kahirapan tulad ng kakulangan ng oportunidad, edukasyon at sistemang panlipunan. Korupsyon sa gobyerno. Isang viral post ang nagsasabing lahat ng opisyal ng gobyerno ay magnanakaw. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan. Totoo ba ito? Lahat ba ng opisyal ay tiwali? Kabutihan. Makakatulong ba ang generalisasyong ito sa mas makatarungang pagsusuri sa ating mga pinuno? Kapakinabangan. Ang paniniwala ba rito ay magbubunga ng mas matalinong pag-unawa sa problema ng korupsyon? Ngayon natanong natin ito sa ating sarili, ano ang tamang gawin? Maging bukas ang isip at suriin ang bawat lider ng patas, batay sa kanilang gawain at epekto sa bayan. Fake news at misinformation. May nakita kang Facebook post na nagsasabing ipinasara na raw ang isang paaralan dahil sa di umano'y political issues. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three sieves? Katotohanan, may lehitimong source ba ang balitang ito? Kabutihan, kung ipalalaganap natin ito, makakatulong ba ito sa mas maayos na diskurso? Kapakinabangan, ang impormasyong ito ba ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman o nagdudulot lang ng panlilinlang? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Huwag agad maniwala sa haka-haka. Suriin ang source at alamin ang totoong balita mula sa opisyal na ahensya o mapagkakatiwalaang media outlet. Pagkasira ng kalikasan.
May nagsasabing hindi naman daw masama ang illegal logging at mining dahil nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao. O ngayon, paano natin kakaharapin ito gamit ang three C's? Katotohanan, totoo ba na walang masamang epekto ang illegal logging at mining? Kabutihan, kung ipagpapalagay nating tama ito, magiging makatarungan ba tayo sa epekto sa kalikasan? Kapakinabangan, ang pananaw bang ito ay nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa balanse ng ekonomiya at kalikasan? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Dapat nating kilalanin ang mas malaking epekto ng pagkasira ng kalikasan at hanapin ang mas makatarungan at pangmatagalang solusyon. Kawalan ng katarungan at karahasan. May narinig kang sabi-sabi na ang isang inosenteng tao ay sangkot sa isang krimen. Paano natin haharapin ang isyong ito gamit ang three C's? Katotohanan, may sapat bang ebidensya upang paniwalaan ito? Kabutihan, kung ipapalaganap natin ito ng walang katibayan, magiging makatarungan ba ito? Kapakinabangan, ang impormasyong ito ba ay makakatulong sa mas makatarungan at maingat na pagsusuri ng kaso? So ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Hintayin ang opisyal na imbestigasyon bago magbigay ng hatol. Igalang ang due process at huwag magpakalat ng maling akusasyon. Problema sa edukasyon. May nagsabing walang halagang edukasyon sa panahon ngayon dahil pwede naman daw umasenso kahit hindi nakapagtapos. Paano natin kakaharapin ito gamit ang three C's? Katotohanan, may ebidensya ba na lahat ng matagumpay na tao ay hindi nakapag-aral? Kabutihan, ang paniniwalang ito ba ay makabubuti sa kabataan? Kapakinabangan, ang ideyang ito ba ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa papel ng edukasyon sa buhay? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanungin ito sa ating sarili? Kilalanin ang halaga ng edukasyon bilang pundasyon ng kaalaman at tagumpay habang kinikilala rin ang iba pang paraan ng pagkatuto. Mental health at kakulangan ng suporta. May nagsabing ang depression at anxiety ay gawa-gawa lang at hindi dapat seryosohin. Paano natin kakaharapin ang isyong ito gamit ang three C's? Katotohanan, may ebidensya ba na hindi totoo ang mental health conditions? Kabutihan, ang paniniwalang ito ba ay nakakatulong sa mga taong may pinagdaraanan? Kapakinabangan, ang ideyang ito ba ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa mental health o nagpapalaganap ng maling akala? Ano ang tamang gawin pagkatapos nating tanongin ito sa ating sarili? Suportahan ang tamang impormasyon ukol sa mental health. Pakinggan at bigyang halaga ang nararamdaman ng iba. Hikayatin ang tamang paghingi ng tulong mula sa profesional. Sa paggamit ng three C's ni Socrates, natututo tayong maging mapanuri sa ating mga opinyon at paniniwala. Hindi natin agad tinatanggap ang anumang impormasyon. Hindi tayo nagpapalaganap ng maling haka-haka at nagiging mas responsable tayo sa ating mga desisyon. Ang ganitong pagninilay ay nagpapalalim hindi lang ng ating espiritualidad, kundi sa ating pagiging tunay na mamamayang may malasakit at pag-unawa sa bayan. Ngayong natutuhan natin ang tatlong salaan ni Socrates at naunawaan ang mga isyu ng bayan, ano ang susunod na hakbang? Hindi sapat na alam lang natin ang problema. Mahalaga rin ang tamang pagpapasya at pakikisangkot sa abot ng ating kakayahan. Magsimula sa katotohanan. Bago gumawa ng desisyon o magbigay ng opinyon, tiyakin muna natin na tama at totoo ang impormasyon. Halimbawa, bago magbahagi ng balita sa social media tungkol sa isang kontrobersyal na issue, mag-research muna mula sa mapagkakatiwalaang sources tulad ng news websites o government agencies. Isaalang-alang ang epekto ng iyong desisyon. Ang ating mga salita at kilos ay may epekto sa iba. Siguraduhin nating nakakatulong ang ating pagpapasya sa halip na nagdadala ng negatibong resulta. Halimbawa, sa halip na sumali sa away o toxic na diskusyon online, gamitin ang kaalaman upang magbigay ng mahinahon at makabuluhang pananaw. Isagawa ang makatwiran at makabuluhang aksyon. Mahalaga ang ating kilos ayon sa ating kakayahan. Kahit sa maliit na paraan, pwede tayong makilahok sa solusyon. Halimbawa, kung may isyu ng basura sa komunidad, maaaring sumali sa cleanup drives, turuan ang mga bata sa tamang pagtatapon ng basura o magsimula ng wastong segregation sa sariling tahanan. At gumamit ng etikal at makataong pamamaraan. Sa lahat ng ating gagawin, dapat laging nakaangkla sa kabutihan, paggalang at katarungan ang ating mga desisyon at aksyon. Halimbawa,
Kung may nakikitang maling gawain sa paligid, maaaring ipaalam ito sa nakatatanda o awtoridad ng may paggalang at tamang intensyon. Ang pagninilay sa mga isyu ng bayan ay hindi lang tungkol sa pag-intindi, kundi sa tamang pagpapasya at responsableng pakikisangkot. Sa pamamagitan ng maliliit na kilos, maaari tayong makatulong sa pagbuo ng mas maayos at makatarungang lipunan. Ngayon, magkaroon tayo ng gawain na tinatawag na ang aking magagawa. Pagninilay. Ano ang isang isyu sa bayan na sa tingin mo ay mahalaga at malapit sa iyong puso? Bakit ito mahalaga para sa iyo? Halimbawa, napansin ko na maraming estudyante ang nagiging biktima ng cyberbullying. Para sa akin, mahalaga ito dahil may mga kaklase akong naaapektuhan na nito. Pagpapasya. Ano ang tamang paraan upang harapin o tumugon sa isyong ito? Halimbawa, bilang estudyante, maaari akong maging mabuting halimbawa sa social media sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga nangangailangan ng tulong at hindi pakikisali sa pang-aasar. Pakikisangkot. Ano ang isang simpleng aksyon na maaari mong gawin upang masolusyonan ang isyong ito? Halimbawa, maaari kong ipaalala sa mga kaibigan ko na iwasan ang cyberbullying at kung may makikita akong kaso nito, maaari kong i-report ito sa guro o sa tamang otoridad. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng mabuti sa ating sariling paraan, mula sa pagninilay hanggang sa pagpapasya at pakikisangkot. Maaari nating gamitin ang ating boses at kilos upang makatulong sa ating bayan, kahit sa maliit na paraan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto, o M kung hindi wasto. 1. Ang pagninilay sa mga isyu ng bayan ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na sitwasyon at makabuo ng makatarungang desisyon. 2. Sa paggawa ng desisyon tungkol sa isang issue, hindi na mahalaga kung totoo o hindi ang impormasyon, basta't makakatulong ito sa ating paniniwala. 3. Ang pakikisangkot sa mga issue ng bayan ay maaaring gawin sa simpleng paraan, tulad ng pagsisimula ng mabuting gawi sa sarili at pagiging mabuting halimbawa sa iba. 4. Ang tatlong salaan ni Socrates ay tumutulong sa atin na suriin ang katotohanan, kabutihan at pakinabang ng isang impormasyon bago ito tanggapin o ipalaganap. At 5. Ang responsableng pakikisangkot sa mga issue ay nangangahulugan lamang ng pagsali sa malalaking proyekto at hindi maaring gawin sa maliliit na paraan. College Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5C na isasakilos ang pagninilay sa mga issue ng bayan bilang bahagi ng espiritualidad. Sa nagdaang aralin, tinalakay natin ang mga issue na kinakaharap ng ating bayan sa kasalukuyan at ito ay ang mga sumusunod: kahirapan, corruption, pagkasira ng kalikasan, krisis sa edukasyon, karahasan at krimen, maling impormasyon, at krisis sa kalusugan. Ang mga isyung ito ay may malaking epekto sa ating buhay, kaya mahalaga na hindi lamang natin ito naiintindihan, kundi alam din natin kung paano tayo maaaring kumilos bilang isang responsableng mamamayan. Ngayon, paano natin maisasakilos ang ating pagninilay sa mga isyung ito? Alamin natin. Hindi sapat ang basta nalalaman natin ang isang issue. Mahalaga na mayroon tayong tamang tugon at aksyon upang makatulong sa pagbabago. Ngunit paano natin ito magagawa? Paano natin ipapahayag ang ating mga natutuhan sa mas malikhaing paraan? Dito papasok ang ating gawain ngayon. Ang klase ay hahatiin sa 7 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng kani-kaniyang issue. Bawat pangkat ay pipili ng isang malikhaing paraan upang ipahayag ang kanilang natutuhan at ang tamang aksyon patungkol sa kanilang issue. Dapat ipakita sa output ang mataas na antas ng espiritualidad, tamang pagpapasya at responsableng pakikisangkot. Unang pangkat, kahirapan. Maraming pamilya ang hindi makakain ng sapat at maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng kita at trabaho. Ikalawang pangkat, katiwalian sa pamahalaan. May mga proyektong hindi natatapos o kulang sa kalidad dahil hindi nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Ikatlong pangkat, pagkasira ng kalikasan. Patuloy ang pagkalbo ng kagubatan, polusyon, at pagmimina na nagdudulot ng pagbaha, landslide, at pagkaubos ng likas na yaman.
Ikaapat na pangkat, mababang kalidad ng edukasyon. Maraming paaralan ang kulang sa silid-aralan, libro at guro, habang may mga estudyanteng kailangan maglakad ng malayo para lang makapasok sa eskwela. Ikalimang pangkat, krimen. May mga krimen na hindi nabibigyan ng hustisya at may mga taong nagdurusa dahil sa hindi pantay na pagtrato ng batas. Ikaanim na pangkat, maling impormasyon. Maraming pekeng balita at maling impormasyon ang kumakalat sa social media na nakaaapekto sa paniniwala at desisyon ng tao. At ikapitong pangkat, krisis sa kalusugan. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng stress at depression, pero kulang ang suporta mula sa pamilya, paaralan at gobyerno. Narito ang iba't ibang paraan upang ipakita ang iyong pagninilay at solusyon sa isang issue ng bayan. Poster making. Gumuhit o magdisenyo ng isang poster na nagpapakita ng epekto ng isang issue sa bayan at maaaring solusyon para dito. Slogan making. Lumikha ng isang makapangyarihang slogan na magbibigay ng inspirasyon sa iba upang maging mulat at makilahok sa pagtugon sa isang issue sa lipunan. Song composition. Sumulat ng isang awitin na nagpapahayag ng inyong damdamin tungkol sa isang isyung panlipunan. Vlog. Gumawa ng isang maikling vlog na nagpapakita ng sitwasyon ng isang issue sa lipunan, paano ito nakakaapekto sa mga tao, at ano ang maaaring gawin upang makatulong. Tula. Sumulat ng isang tula na nagpapahayag ng inyong damdamin at pananaw tungkol sa isang issue sa bayan. Gamitin ang mga salita upang ipakita ang hamon at pag-asa para sa pagbabago. Editorial cartoon. Gumuhit ng isang editorial cartoon na nagpapakita ng isang issue sa lipunan. Gamitin ang sining upang ipahayag ang inyong opinyon at panawagan sa pagbabago. At infomercial. Gumawa ng isang maikling infomercial na nagpapaliwanag ng isang issue at kung paano maaaring makatulong ang mga tao upang ito ay malutas. Ngayong napili na ninyo ang inyong malikhaing paraan ng pagpapahayag, oras na upang ihanda ang inyong presentasyon. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa paglikha ng isang output. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng inyong tunay na pagninilay at pagpapasya. Paano natin makikita ang espiritualidad sa inyong gawa? Ano ang tamang tugon sa inyong issue? Ngayon, ipapakita ninyo ito sa klase. Matapos makita ang mga output ng bawat grupo, tiyak na marami tayong napagnilayan at natutuhan. Ang bawat malikaing gawain ay nagpapakita kung paano natin maaaring gamitin ang ating boses upang mapalaganap ang tamang aksyon sa ating bayan. Ngunit, hindi nagtatapos dito ang ating gawain. Ang mas mahalagang tanong ay paano natin may sasakilos ang ating natutuhan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isa sa mga dapat malinang na pagpapahalaga sa atin sa aralin ngayon ay ang pagpapahalaga sa pagtitiyaga o perseverance. Ano nga ba ito? Ang pagtitiyaga ay isang mahalagang katangian na tumutulong sa atin na magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ay nangangahulugan ng hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok, pagkakamali o kabiguan. May kasabihang Pilipino na nagsasabing ang taong may tiyaga ay may nilaga, na nangangahulugang ang taong matyaga ay nagkakamit ng tagumpay sa huli. Sa ating buhay, marami tayong hinaharap na hamon sa pag-aaral, sa pamilya at sa lipunan. Ang tiyaga ay hindi lamang tungkol sa sariling pagsisikap, kundi pati na rin sa ating pagnanais na makatulong sa iba. Sa pamamagitan ng tiyaga, nagiging mas determinado tayo sa paggawa ng tama at makabuluhang pagbabago. Ngayon, paano natin iuugnay ang tiyaga sa ating naging aralin tungkol sa pagninilay sa mga isyu ng bayan? Una, sa pag-unawa ng mga isyu. Hindi madaling alamin at pag-aralan ang mga problema ng ating bansa tulad ng kahirapan, katiwalian at edukasyon. Kailangan natin ng tiyaga sa pagsusuri ng mga sanhi at epekto ng mga ito upang makahanap ng tamang solusyon. Ikalawa, sa paggawa ng tamang desisyon. Kapag tayo ay nagmumuni-muni tungkol sa isang issue, hindi palaging madali ang paggawa ng desisyon. Minsan may mga pagkakataon tila walang kasagutan o mahirap ipaglaban ng tama. Ngunit kung may tiyaga tayo, magpapatuloy tayo sa paghahanap ng tamang daan kahit mahirap ito. At ikatlo, sa pakikisangkot. Ang pagbabago ay hindi instant. Hindi ito nangyayari ng isang iglap. Kung nais nating makatulong sa ating bayan, kailangan maging matyaga tayo sa ating mga aksyon. Maaring maliit na bagay lang ang ating nagagawa ngayon, pero sa patuloy na pagsisikap,
may malaking epekto ito sa hinaharap. Ngayon, pag-isipan natin, paano natin may papakita ang tiyaga sa harap ng suliraning ng ating bayan? Ano ang magagawa natin bilang mga mag-aaral upang makatulong sa ating komunidad ng may tiyaga at dedikasyon? Ang pagiging isang mabuting mamamayan ay hindi lang tungkol sa pag-unawa ng mga issue, kundi sa tamang pagninilay at pagkilos. Anumang issue ang ating kinakaharap, may magagawa tayo, maliit man o malaki. Magsimula tayo sa ating sarili, sa ating mga desisyon, at sa ating mga kilos upang makatulong sa ating bayan. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sariling pagninilay at aksyon. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!